Bukod sa pagdaan sa EDSA busway, binatikos din ng ilan ng umano'y iba pang paglabag sa batas trapiko ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Kabilang po ang paggamit ng blinker. Nagpaliwanag ang MMDA sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Nang mahuli ang convoy ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson dahil sa pagdaan sa EDSA busway, napansin ng ilang netizens na wala ring plaka o conduction sticker ang custom-built na sasakyan ni Singson na may mga blinker pa. Depensa ni Singson, pambenta ang sasakyan at tinetest drive lang daw nila. Hindi naman nag-blinker. Wala plaka talaga dahil yung bibili siya na mag-restro. Patudoble naman. Test drive na lang, sinakyan ko na para makita lahat ng diferensya. Kahapon pang inamin ni Singson na mali ang pagdaan nila sa EDSA busway na ginamit daw nila para mag-overtake. Kaya inalok pa niya ang pabuyang 100,000 pesos para sa mga MMDA constable na humuli at naniket sa kanila. Hindi raw ito suhol. Pero natiketan lang sila dahil sa pagdaan sa EDSA busway at hindi natiketan para sa paggamit ng blinkers o hindi pagkakaroon ng plaka. Yung sasakyan po niya, meron naman pong naka-indicate na parang file number po ng sasakyan. However, yun nga po yung pagtitiket po ng MMDA, wala po kasi kaming paniket when it comes to yung mga PD96. We cannot apprehend based. So ang sa amin lang po, initial violation po namin is the busway ordinance. As regard to the registration, yung mga paggamit po ng bawal na, let's say, yung mga blinkers, yan po it falls under either the LTO or sa ano na. Ilang beses naming sinikap kunan ng dagdag na pahayag si Singson at makuna ng pahayag ang mga hepe ng MMDA at LTO, ngunit hindi sila sumasagot sa aming mga tawag at messages. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.